nasa kabilang linya po natin. Walang iba kundi si Ma'am Helen Verian Valdez, ang Information Officer po ng Securities and Exchange Commission. Unang-una po sa lahat, Ma'am Helen, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohanay Dugto. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon, Bombo Justin, at magandang hapon po sa ating viewers and listeners po ngayong hapon. Again, thank you very much po sa Bombo Radyo Dagupan for inviting us once again para po makapag-reach out tayo sa ating mga kliyente at stakeholders, lalong-lalo na po ngayon na medyo nakaharap na naman po tayo sa maraming mga scams. Ayan. Ma'am Helen, ang Securities and Exchange Commission patuloy ginagawang pagbabantay laban sa mga unregistered o hindi po rehistradong mga cryptocurrency platforms na ang target po mga Pilipino. Unang-una po sa lahat, paano po ba umiiral? Paano po ba maaring kumita ang isang tao na dito po sa cryptocurrency platform na tinatawag, Ma'am Helen? Ayan, ito pong cryptocurrency o yung tinatawag nating virtual currency, no? We recognize its existence already, lalong-lalo na sa ating dito sa ating market, no? Dito sa economy natin. Meron na yan, kaya nga lang po, ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Securities and Exchange Commission ay kasalukuyan pong inaayos yung ating mga regulations, rules and regulations para sa mga ganitong klaseng crypto assets na tinatawag. For now, walang malinaw pa, no? Binubuo pa lang natin sa in partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas, binubuo natin yung mga rules patungkol dito sa mga cryptocurrencies and virtual currencies na ito. However, we recognize na meron na nga nito at meron na nga nito dito sa ating bansa. Kaya nga lang, Bombo Justin, isang pagpapaliwanag, as of today, no, sa Philippines, sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas, ay wala pa po tayong license na cryptocurrency platform or cryptocurrency trading platform as of today, as of now, no? Wala pa pong napoprocess. Dahil wala pa pong nag-a-apply for registration and licensing. Normally, kapag tayo ay may investment, yan po yung lagi natin napag-uusapan, Bombo Justin. Yes. Kapag tayo po ay papasok sa isang investment or solicitation of investment na klase ng negosyo, nire-require natin ang SEC registration and SEC secondary license. Ganyan din po sa crypto. No? Kahit cryptocurrency, kahit sabihin po natin na online naman yan no? Online naman yan, cryptocurrencies. Bakit kailangan pa ng registration? As long as it offers or as long as it solicits investments from the public, kakailanganin niya ng secondary license from the SEC. Okay, so Ma'am Helen, anything na mag-aalok ng cryptocurrency platform dito po sa ating bansang Pilipinas ngayon, dapat hindi paniwalaan kasi according to po sa inyo, wala pa pong rehistrado dito po sa bansang Pilipinas. Yes, wala pa. Wala pa tayong trading, no? Wala pa tayong cryptocurrency platform na registered and licensed sa SEC dito sa Philippines. Ngayon, sasabihin natin, paano yung mga, meron naman na, sabihin po ng mga viewers and listeners natin, meron na, kasi kahit kami, we transact with this already, baka sabihin nila, no? May mga nagsasabi sa atin, legit yan kasi po registered yan, pero sa Amerika, abroad, no ma'am? Bombo Justin, abroad. US company kasi ito, Indian company kasi ito. So registered sila sa bansa nila. Ngayon, kung ang operations ng platform na ito ay accessible and open to the Philippines, kailangan, dahil nag-ooperate sila sa Philippines, kailangan ng lisensya din galing sa gobyerno ng Pilipinas. Okay? So kahit sabihin po nila na US company kasi ito, legit ito, US company ito. Kung may operations po sa Pilipinas, kailangan po ng Philippine license. At yung Philippine license na yan ay manggagaling po sa amin sa Securities and Exchange Commission. So as of today, wala pa. Ma'am Helen, ano ba yung epekto or ano ba yung mangyayari sa isang, kunwari, kaso ng cryptocurrency dito po sa ating bansang Pilipinas? Once po na, kunwari, naging, registered na siya, nagkaroon po ng problema dito po sa mga tao na
mag-i-engage po dito, papaano pumapasok ang Securities and Exchange Commission? Yan ang unang-una po ay protektado. Ang registration po natin sa SEC nitong mga license na ito ng mga investment companies ay mapipigyan natin ng karagdagang proteksyon yung ating mga Filipino investors, no? Dahil if ever man na magkaroon ng problema yung ating trading o may karoon ng problema sa management or operations ng kumpanya, meron at merong mahahabol at mananagot, Mhm. no? Kung merong makita natin na violations ito sa ating Securities Regulation Code at sa Corporation Law, kung may makita po tayo na paglabag sa batas, mahahabol natin kung sino sila, kung sino-sino ang pwede nating habulin, hindi ba? Mhm. Yan ang problema kapag hindi lisensyado, kapag hindi registered, wala pong paper trail, Bombo Justin. Ano? Mhm. So, kumbaga, walang registration, walang papel, walang information filed to us kung sino-sino ang mga taong nagmamay-ari o nagpapatakbo nito dahil nga po, hindi siya license. So, kung magka-problema man, hindi natin matutulungan yung mga investors na habulin kung sakali mang magka-problema itong mga illegitimate or unlicensed na mga sellers or companies na mga ito. Mhm. Compared nga kung registered, no? Mhm. Pwede natin habulin kung may violation, pwede tayong mag-file ng cases against them, violation of the Securities Regulation Code, at may mananagot doon sa mga naging problema ng company. Mhm. Ma'am Helen, ang inyo po pong tanggapan, ang SEC po ba, meron na rin pong mga namomonitor na mga report sa mga umiiral o kaya naman ay ito pong mga illegal po na mga cryptocurrency platform dito po sa ating bansa? Yes, Mama Justin, we have recently actually launched or we have recently issued an Mm. advisory against itong mga mangilan-ngilan na mga platforms na nag-offer nga po ng cryptocurrency trading, no, sa publiko at lalo na sa mga Filipino investors. So may investor alert po tayong inilabas na pinapabatid po natin sa publiko na walang patulot ang mga sumusunod na crypto platforms mula sa SEC. So ito po wala silang lisensya, Bombo Justin, ano? Pangalanan ko lang po ang iilan. Mhm. Nandito po ang OKX. Madalas po ito puro online, digital lahat. So may mga website sila, no? So si OKX, Bybit or BYBIT, MEXC, MEXC, KuCoin, andyan din si BitGet, Pemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, at Kraken. So itong mga ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? Medyo madami. Mhm. Itong mga to ay nakitaan po natin na mayroon silang operations ng cryptocurrency dito po sa Pilipinas without the necessary licenses to engage as investment companies. Mhm. Ma'am Helen, sa mga natanggap po ninyong ulat, papaano yung umiiral po na proseso o yung mga pangako po nitong mga kumpanya po na ito dito po sa mga inaalok po nila dito po sa pinag-uusapan nga po nating cryptocurrency platform sa bansa? Yan, mostly po ito, Bombo Justin, ay may tinatawag na virtual currency na may kaakibat na halaga ng Mm. pera sa Pilipinas, peso, sabihin na natin. At kailangan mong magpasok ng certain amount doon Mhm. sa account, no? Tinatawag ito minsan na coins, points, iba-iba yung ginagamit nilang terms. But Mm. basically, meron kang pera or currency na kailangan mong ibigay or ibayad or i-deposit sa virtual banks din, no? Sa transfer mo yung pera mo o yung currency mo doon sa website na ito or sa crypto platform ito at apparently hihintayin mong tumaas bumaba yung halaga nito, no? At syempre kung mataas, pwede kang mag-cash out dahil kikita yung pera, kikita siya, yung pinasok mong pera, kikita siya, at pwede mong ilabas or i-withdraw ngayon yung kinita ng pera mo o yung currency na in-upload mo or tin-transfer mo doon sa iyong crypto platform na sinalist. Mhm. Ayun. So, ganun siya. May promise of return. So, gaya ng sinasabi natin lagi, gamitin natin yung Howey test. Is it considered an investment kung you part with your money to for contribution to a common enterprise and you expect money in return, no? And you expect it without doing anything. So, ang gagawin mo lang, magpasok ka ng pera,
hayaan mo siyang kumita, and then kapag may kita ka na, ilalabas mo na siya or i-withdraw mo na siya. Ayun. Mhm. So, ganun po, no, halatang halata, pumasa sila sa Howey test. So, kung pasado ka sa Howey test, ibig sabihin, investment yung ino-offer mo. At dahil investment ang ino-offer mo, kailangan mo ng necessary licenses galing po sa Securities and Exchange Commission. Mhm. Dito po sa mga kasong inyo pong tinututukan, Ma'am Helen, papaano yun? Within period of time, ilang linggo o ilang buwan na nakakakuha ng return of investment o kumikita po yung pera na ini-invest nitong mga kababayan po natin, Ma'am? Yan nga yung nakakapagtaka dito sa mga crypto platforms na ito. Kasi yung mga pangako po nila na maibabalik agad sa inyo yung pera nyo at kumita na agad yung pera ninyo ng sangkatutak. Mhm. Ayun, Ma'am, tumatagal ba? I mean, mabilis ba yung panganganak ng pera na ibabalik dito po sa mga pumapasok sa ganitong klase po ng insidente or usapin, Ma'am? Ayan, kasi alam ninyo mga kabombo, hindi po lingid sa ating kaalaman na kapag sinabi na kikita yung pera nang walang ginagawa, tayo nga, di ba, tayong mga manggagawa, mga kabombo, kinakailangan mong kumayod ng 8 oras, minsan higit pa nga, para kumita ng pera. Hindi na kayo nagtaka na uupo lang kayo papasok ng ganitong halaga sa ganitong klase po ng mga online investment, kikita na po kayo mga kabombo, papangakuan kayo ng 10%, 50% na pagtaas, mababawi ka agad-agad, di ba? Hindi ba nakakapagtaka po yan? And yung mga kababayan po natin, nakakalungkot isipin kasi actually halos pare-parehas na yung ginagawa pong modus itong mga kababayan natin na mga talagang pinagkakakitaan din po yung panluloko sa publiko, 'di ba? Halos pare-parehas na po 'yan, naiiba lamang po yung pangalan. Pero bakit marami pa rin pong naloloko? Kasi isa lang ang sagot diyan, hindi po tayo kontento at gusto po natin na kumita sa madaling paraan. Ay nagbabalik po si Ma'am Helen. Hello po, Ma'am. Hello po, Bombo Justin. Naririnig na po ba ako? Yes, Ma'am. Ayun. So, balikan po natin. Tama po yung sinabi ninyo, Bombo Justin, yung mga pangako po nitong mga cryptocurrency platforms or crypto trading platforms na ito ay mabilis na balik ng kita, mabilis na balik ng pera at tenfold or times 10, times 100% yung pangako ng kita in just a very, very short period of time. So yung mga ating napangalanan po kanina, ang mga pangako nila ay sa isang linggo lamang, kikita ka na ng 10%, sa isang buwan ay 30%. So kung i-imaginein po natin, parang sobrang OA, no? Yung tawag na ngayon, sobrang malaking masyadong promise of return at walang risk involved kasi they guarantee. Sa market po natin or sa economy po ng Pilipinas, nagfa-fluctuate po ang halaga ng investments, no? It's not always going up. So kung ang pangako po sa atin ay guaranteed na tataas ang value ng investment or ng pera natin, kung 100% sure na sure sila na ang ino-offer nila ay babalik sa atin ng ilang beses, medyo red flag na yon dahil wala pong ganun. If the promise is very malayo sa katotohanan, kumbaga. If it's too good to be true, it must be a scam, no? So, yun po yung isang tatandaan natin. Kasi in a matter of 3 days daw po babalik na, in a matter of 5 days, magdodoble na, in a month, titriple na yung amount of money. Very questionable, no? So, isa po yun sa pinakamalalaking red flag na yung pinapasok po nating investment ay scam. Ma'am Helen, kasi nabanggit ko kanina wala pa dito po sa Pilipinas at meron po sa ibang bansa. Paano po yun, ma'am? Kung sakali na ang mapag-investa nitong mga kababayan po natin, yung mga company sa ibang bansa at kung sakali na sila ay maloko, paano po yung guarantee or meron bang magagawa ang Securities and Exchange Commission para sila po ay matulungan, ma'am? Yan nga yung problema, Bombo Justin. There is no paper trail. So, paano po natin hahabulin kung sino yung may gawa o sino po yung behind the operations of the said cryptocurrency or crypto trading platform? No? So, malabo, no? Saan natin hahabulin? Paano natin hahabulin? Lalong-lalo na dahil digital, no? Online. So, hindi nila nakausap personally yung tao, dumaan lang talaga siya sa app, sa application, sa website, ni hindi kayo nagkita, ni hindi kayo nagkausap ng kahit na sinong agent or broker. Cellphone lang ang kausap mo, nagta-type ka lang, no? Hindi mo alam, baka AI pa yan, no? So,
technically, what we can do is charge the platform ng violation. Pero, sino ba talaga? Sino ba yung behind ng cryptocurrency platform na yun? Mahihirapan po tayong malaman. Yeah. So we will also, of course, we will coordinate with our counterparts sa ibang bansa, sa US SEC, ganyan, to help us trace itong mga taong to. But of course, if within the Philippines jurisdiction sana, no, kung they have operations here, dapat they have registration here. Ma'am Helen, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung mga red flags na hindi paniniwalaan yung mga nag-aalok po ng mga doble, triple, 10 beses nakita by investing their money, Ma'am Helen? Yan yung una, no, ang pinakamalaking red flag natin ay yung mabilis at malaking kikitain daw ng pera natin. Kapag ang pangako sa atin ay guaranteed 100% return of investment, that's a red flag because sa economy natin, nagpa-fluctuate ang value ng ating investments. Hindi po siya laging pataas. So kung ang pangako sa atin ay siguradong tataas yan, isang red flag na po yan. Pangalawa po ay yung pangako ng risk-free or low risk yung ating mga investments kuno. Ibig sabihin, hindi siya malulugi. Never siyang malulugi. Yun po ang pangako. Never siyang malulugi. And number 3, yung bilis, no? Bukas na bukas, sa makalawa, 3 araw, ganito na yung kikitain mo. Yung 1,000 mo, magiging 1,500 siya in a matter of 3 days. Yung mga ganyang pangako po ng mabilisang kita, mostly, isa po yan sa malalaking red flags natin. Pang-apat po ay yung difficulty receiving payments or walang paper trail, walang paperwork. Wala pong maipakitang kontrata, wala po silang maipakitang registration documents nila, no? At syempre, pinakahuli is the brokers mismo, yung taong mismong kausap natin, yung agent kuno ng company ay wala pong lisensya. Alam nyo, Bombo Justin, may exam pa yan. Bago ka maging isang salesperson or sales agent or broker or dealer of securities or investments, may exam yan. So, sa SEC din yan, certification exam ang tawag natin. So, kung paano capital market professionals ang tawag sa kanila once they get their license. So, kapag wala kang lisensya ng isang capital market professional, hindi ka pwedeng mag-alok ng investment sa publiko, no? So akalain mo 'yon, may exam pa pala para makakuha ng certification. So kung yung mismong kausap mo, kaibigan, kapamilya mo na nag-aalok sa ng investment ay walang maipakitang certification or lisensya mula sa SEC, red flag na rin po 'yon. Yan. Kasi hindi naman, pera yan na usapan natin dyan, Bombo Justin, you will part with your money. Yung pera mo, ibibigay mo sa taong yon para siyang magproseso ng investment mo. Na hindi mo siya hahanapan ng credentials, no? Pag sasakay nga po tayo ng taxi, kailangan may driver's license yung driver ng taxi, Yes. hindi ba? Kahit po jeep, hindi ka din naman magpapagamot sa kung sino-sino. Kailangan po ay lisensyadong doktor. So imagine if you give your money, your hard-earned money to just someone without the necessary license, napakalaking red flag po niyan, Bombo Justin. Yes, ma'am. Yeah. Ano ba yung mga iba pang pwedeng gawin para or pwedeng mapuntahan, mabisitang mga sites, mapuntahang tanggapan para mag-fact checking na ang company na ito legit for investing? Ayan, ang unang-una is to check with SEC. Una, you can visit the SEC extension offices kahit saan po sa Pilipinas may opisina na kami, sa regions natin. So, you can come directly, visit the office to inquire about the legitimacy of these corporations or investment companies, or you can download yung amin pong application is called the Check with SEC or the SEC Check app. So, that's SEC Check app. So, pwede nyo pong i-download yan. Libre po sa Apple App Store at sa Google Play Store. Libre po yan. So, download SEC Check app at pwede nyo pong i-check doon kung registered ang isang kumpanya at kung may secondary license po siya to operate as an investment company. So, libre po yan sa inyong mga smartphones. You can download the SEC Check app. Yan. Or of course, you can always get in touch with the SEC, Baguio Extension Office. Yes. Ma'am Helen, siguro baka meron po kayong mga nais pa pong ipaabot. A reminder sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po, ma'am.
Ayan, Bombo Justin, napakarami pong offers ngayon, lalong-lalo na alam natin na medyo mahirap na, nahihirapan tayo at gusto natin ng passive income. And that is very acceptable na gustuhin natin makapaghanap tayo ng secondary sources of income, However, please be very, very careful and mindful kung kanino po natin ibinibigay ang ating mga pinaghirapang inipon na pera, Please do not transact with companies and entities without the necessary SEC licenses. No, so first before lahat pong transactions with these companies, please always remember to check with SEC and investigate before you invest. Yun lang, Bomba Justin. Thank you very much. Maraming salamat po, Ma'am Helen Veran Valdez, sa paglalaan po ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-ingat po kayo, Ma'am, and God bless po.